Gawin ang nararapat sa kapwa at sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, ang mga Pariseyo at yaong mga sumusuporta kay Haring Herodes ay nagkaisang nagplano upang bitagin si Jesus sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya tungkol sa pagbabayad ng buwis kay Cesar, ang emperador ng Roma. Ang mga Herodian at Pariseyo ay magkaaway sa politika, ngunit dito sa bibihirang pagkakataon ay nagtulungan sila upang subukang ibitag si Jesus. Kung ipinayo ni Jesus na huwag magbayad ng buwis, isusumbong siya ng mga Herodiano sa mga otoridad ng Roma para sa sobersiyon. Kung sinabi niyang dapat nilang bayaran, ang mga Pariseyo ay pararatangan siya sa mga tao bilang isang katuwang ng kinasusuklamang mga Romano. Ano man ang isagot ni Jesus, sinisiguro nilang mahihirapan siya at hindi makalulusot. Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ng isang salaping pambayad sa buwis," at ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan?" tanong ni Jesus. "Sa emperador po," tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos." Kahit na ito ay isang matalinong bitag, ay nasagot sila ni Jesus. Binuksan niya ang kanilang isipan sa pagkaunawa na ang mga tungkuling sibil ay hindi dapat gawing dahilan para sa pagpapabaya sa ating mga tungkulin sa Diyos. Habang inaanyayahan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na kilalanin ang pang-ekonomiya at pampolitikang pamamahala ni Cesar sa kanilang bansa, nais din niyang kilalanin at tanggapin nila ang espiritual na kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ayon sa katesismo ng Iglesia Katolika, ang tungkulin ng mga mamayan ay makiisa sa may kapangyarihang sibil sa ikabubuti ng lipunan sa diwa ng katotohanan, katarungan, pagkakaisa at kalayaan. Ang pagmamahal at paglilingkod sa inang bayan ay bahagi ng tungkulin ng pasasalamat at kaayusan ng pag-ibig. Ang pagtalima sa mga kapangyarihang legal at ang paglilingkod sa kabutihan ng bayan ay humihingi sa mga mamamayan na tupdin ang pananagutan tungo sa buhay ng pamayanang politiko. Ibigay ninyo sa lahat ang nararapat, magbayad sa dapat bayaran, buwis sa dapat buwisan, galang sa dapat igalang. Tayo rin ay inaanyayahan ni Jesus na kilalanin, igalang at magpasakop sa pamamahala ng gobyerno sa ating bansa, kapara ng pagkilala at pagpapasakop natin sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Ang katapatan sa isang makalupang pinuno ay hindi dapat hadlang sa ating buong katapatan sa Diyos. Tanging nais ng Diyos na pahintulutan natin na mamuno siya sa ating buhay. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat humadlang sa paggawa ng nararapat sa kapwa, ganun din naman ang ating mga pananagutan bilang mga mamamayan ay hindi dapat humadlang sa paggawa ng ating tungkulin sa Diyos. Nais ni Jesus na gawin natin ang nararapat sa ating kapwa at ang nararapat sa Diyos. Narito ang ilang hakbang na maaari nating sundin. Ipagdasal natin ang mga pinuno ng ating pamahalaan
Nagabayan sila ng Diyos upang magampanan nila ang kanilang tungkulin at maging mabuting halimbawa sa kanilang nasasakupan. Ikalawa, igalang at magpasakop sa kapangyarihan ng mga pinuno gaya ng pagpapasakop natin sa pagmamahal ng Diyos. Ikatlo, sundin ang alituntunin ng simbahan gaya ng pagsunod sa mga batas ng bayan.